Magandang umaga po sa Pasig City. Naglipara ng bubong ng mga bahay at ilang puno rin ang nabuwal dahil sa lakas ng hangin. May news to go si Julius Segovia. Julius? 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 Si Julius Segovia po ang nasa Pasig. Okay, Julius? Susan, ako 3 oras na nating binabaybay itong kalawakan nga ng Pasig. Kanina pa na alas 5 ng madaling araw, nag-iikot na tayo dito sa syudad at talaga namang ramdam hanggang sa mga oras na ito yung pagbayo ng bagyong Glenda. Hanggang sa mga oras na ito, Susan, talaga namang napakalakas ng ihip ng hangin na sinasabayan ngayon ng malakas na buhos ng ulan. Kanina nga siguro mga 1 oras yung nakalilipas, hindi pa ganong kalakas yung buhos ng ulan, pero sa mga oras na ito talaga namang halos mag-zero visibility na. Nandito kami, Susan, sa may area ng Barangay Palati. Yung impormasyon kasi nakuha natin kanina dito, bahagi ng pader mula dito sa mismong barangay hall ang gumuho. Base doon sa impormasyong nakalap natin, may 2 daw initially na nagtamo ng minor injuries na agad din ang mga isinugod sa ospital. Sa mga oras na ito, nasa clearing operations na yung rescue team ng Pasig at binawalan nga ang mga kagawad ng media na makapasok dito sa area. Nilagyan nila ng kordon para hindi makapasok dahil hanggang sa mga oras na ito ay mapanganib pa rin daw sa lugar. Kanina naman, Susan, sa pag-ikot natin sa May Ortigas Extension, halos lahat ng madaanan ng ating news team mga nabuwal na puno dahil pa rin yan sa tindi ng hanging dulot ng bagyong Glenda. Dito naman sa may tapat ng Meralco office, dito sa May Ortigas Extension, nabunot naman itong isang waiting shed na nagdulot na rin ng medyo pagsisikip ng daloy ng trapiko. Buti na lang at may mga ilang kawani ang MMD at traffic enforcers na tumutulong para gumabay naman sa mga motorista para hindi sila maaberya at magdulot pa ng aksidente. Susan, kanina naman dito sa may Green Meadows, dito sa may C5, meron kaming inabutan na truck naman ng graba na tumagilid at humambalang sa kalsada itong daladalang graba. Buti na lang din at meron ding mga rescue team na nandun at nagtulong-tulong na alisin itong graba para hindi na dulot pa ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Susan, paalala natin sa ating mga kababayan, kung wala naman silang gagawin, wag na lang lumabas dahil kung talagang makikita nila yung sitwasyon, napakalakas ng ihip ng hangin na sinasabayan ng malakas na buhos ng ulan. Yan pa rin, Susan, ang latest mula dito sa Pasig. Balik sa iyo. Okay, Julius, doon sa mga, marami siyang hawi, maraming binanggit na lugar na nadaanan si Julius. Gusto ko lang malaman sa kanya. Napansin mo ba kung marami pa bang mga motorista? Kasi mas maganda talaga ngayon, sa loob ka na, manatili ka na lang sa loob ng bahay, wag ka nang bumiyahe, di ba, Hawi? Julius? Actually, Susan, ang kakaiba nga, meron pa rin kami talaga nakikita, hindi lang basta motorista, meron pang mga pedestrian na naglalakad. Ewan ko kung bakit pilit pa rin. May ilan tayong mga kababayan na naglalakad pa rin, talagang sinusuo ang malakas na buhos ng ulan. Yung iba nga, may dala-dala pang payong, bali wala din naman na dalang payong dahil talagang dinadala na rin ng malakas na hangin. Kanina nga, Susan, sa pag-ikot natin dito sa kahabaan nga ng Pasig, ilan sa mga bahay, pati mga establishmento, halos nalagas na yung bubong dahil sa lakas ng ihip ng hangin, Susan. Okay, Hawi. Yeah, Julius, yung pag-iikot sa Pasig, meron ka bang napansin mga kalsada na hindi na madaanan dahil sa mga sinasabi mo nga nabuwal na mga puno? Kanina, Hawi, dito sa may area ng Ortigas Extension, may ilang mga puno tayo dyan na halos sunod-sunod na nakita natin na nakahambalang sa daan. Pero buti na nga lang at may mga rescue team, pati yung mga MMDA personnel, nandun at handa agad gumabay dahil bukod doon sa pag-a-assist nila sa mga motorista na dumaraan, unti-unti na rin nila na kahit malakas yung buhos ng ulan, tinatanggal na rin nila yung nakahambalang na puno doon sa daan, Hawi. So napansin mo, maraming naka-on duty na mga government personnel na yan, mga local government, tsaka yung MMDA. Yes, in fairness naman, Hawi, sa lokal na pamahalaan, pati na rin dito nga sa MMDA, nakakalat sila ngayon dito sa syudad ng Pasig para umasiste. At siguro pati sa ibang syudad rin sa Metro Manila, marami rin mga kawani ng pamahalaan ang kahit na ganitong sitwasyon, tuloy pa rin sa kanilang trabaho para umasiste sa ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong, Hawi. Okay, Julius, linawin lang natin ang nakikita mo, malakas na hangin lang pero walang baha dyan sa Pasig.
Hawi, hindi ko masabi sa mga oras na ito ang kabuang sitwasyon sa buong syudad ng Pasig, Hawi, in terms of dito sa sinasabi mong baha. Pero sa mga oras na ito, bukod sa malakas na ihip ng hangin, talaga namang binabayo rin tayo ng malakas na buhos ng ulan. Hindi kakaiba dahil kanina, siguro mga alas 5 pa lang na madaling araw, nasa kalsada na tayo. Pero ngayon lang talaga bumuhos yung malakas na ulan sa bahaging ito ng Barangay Palatiw dito sa Pasig, Hawi. Oo, kasi Hawi, yung sinasabi ni Mantani kanina pa, no, na parang kahit na nakalampas na dito sa Metro Manila, yung buntot niyan, hindi ka masyado magiging, parang magiging palagay ka na agad dahil baka yun nga ang meron pang madalang mga malakas na hangin at ulan. So dapat tayo mas nag-iingat. At kanina lang, nasa Manila Bay na raw yung mata ng bagyo at papunta na raw sa Bataan at Zambales. Pero yun nga, yung buntot nito ay nagdadala pa rin ng malakas na ulan. Okay, maraming salamat, Julio Segovia.